Usapang China mga kapatid, pinagbawalan nila ang kanilang mga kababayan o mga Chinese na pumunta daw sa Japan dahil sa tensyon. Naku po, pag-usapan natin to mga kapatid. I'm just a young nigga chillin' on it. First time I seen ice was a Alright, welcome ulit sa ating bagong video reaction, review, commentary, opinion, criticism at kung ano-ano pa. So mainit na usapan to ngayon mga tol dahil nagkakainitan ng Japan at saka ang China. So ayon dito sa balita mula rito sa UNTV News mga tol, ayan mababasa naman ninyo yung title, China, binawalan ang mga Chinese na pumunta sa Japan dahil sa tensyon. Sabing ganito, sinubukan ng Japan na pahupain ang tensyon sa pagitan ng Tokyo at Beijing matapos ang kontrobersyal na pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi. Yun nga yung sinabi ni nung Prime Minister nila na if ever daw magkaroon ng China invasion dito sa Taiwan, baka daw magkaroon ng survival threatening dito sa Japan na hindi nagustuhan ng Beijing mga tol. So ito ang ating pag-uusapan ngayon. So bago natin to simulan, huwag niyong kalimutan mag-subscribe. Click nyo na rin ang notification bell para ma-notify kayo whenever na may mga bago tayong reaction video tulad nito. At kung ikaw naman ay nanonood sa ating Facebook page, syempre huwag niyong kalimutan din mag-follow and like. Nasa 138,000 na po tayo. At dumarami na ang mga Pilipinong nabubuksan ang diwa at kaisipan tungkol sa mga nagaganap ngayon sa ating bansang Pilipinas. Alright, so wag na natin patagalin pa. Panoorin na natin to mga tol. 与其鼓吹什么台湾有事、日本有事，不如谨记。 Ito si Wang Wenbin to Ang di ako nagkakamali Stop the propaganda that a Taiwan emergency is a Japanese emergency. 什么台湾有事、日本有事，不如谨。 The truth is to provoke trouble in the name of Taiwan is to invite trouble for Japan. Sabing ganon. 借台湾生事，就是给日本找事。 Patuloy ang paglala ng tensyon sa pagitan ng China at Japan. Ang tensyon ay bunsod ng pahayag ni Japanese Prime Minister Sanae Takaichi sa Japanese Parliament kung saan sinabi niyang ang paggamit ng China ng puwersa laban sa Taiwan, kabilang ang presensya ng battleship, ay maaaring ituring na survival-threatening situation. Ayon sa Japan's 2015 security law, ang survival-threatening situation ay nagbibigay daan sa pagpapagana ng self-defense forces ng Japan kung may banta sa bansa o sa mga kaalyado nito. So yun nga yung hindi nagustuhan ng Beijing. Kasi yung meaning ng survival threatening sa Japan is yung pagpapagana ng kanilang hukbo. Which is yun nga yung ayaw ng China. Kasi ang gusto nga ng China is irespeto yung One China policy. Kung ano man yung namumuong tensyon sa pagitan ng China at saka ng Taiwan, kanila lang yun. Dapat walang ibang bansa na mangingialam, ni magbigay man lang ng opinion, ni magbigay man lang ng konting pahayag about doon sa gusto nilang mangyaring reunification. Nagsalita etong Prime Minister ng Japan, nagalit ngayon ng China. So ngayon, nagkakainitan silang dalawa. Ang pahayag na ito ng Pangministro ay nakakuha ng matinding reaksyon mula sa pamahalaan ng China. Kabilang dito ang naging post ng Chinese Consul General sa Osaka na si Xu Jian kung saan ibinahagi niya ang pahayag ni Takaichi na may caption na the dirty head that sticks itself must be cut off. Sa pato, napakainit din at napakatapang na post sa x.com nitong etong Chinese na to. Mga kapatid, ano to tawag dito, parang hindi ko alam kung ano yung katungkulan nito, pero dito siya nakabase ngayon sa Japan. Binura naman din niya yung post niya, pero kasi marami nang nakakapture at napakatindi kasi the dirty head that stick itself in, I'll cut it off without a moment hesitation, nang walang pag-hesitate, o wala man lang kaabog-abog, sabing ganon, puputulin niya daw. Which is umani yan mga tol ng napakaraming batikos mula rito sa mga Japanese. Tinawag ng Japan na highly inappropriate ang naturang post at naghain ng protesta laban sa China. Sino nga pala ulit to? Teka, consulate? Na may caption pamahalaan ng China.
Kabilang dito ang naging post ng Chinese Consul General sa Osaka na si Xu Jian, Ayun, Chinese Consul General sa Osaka. kung saan ibinahagi niya ang pahayag ni Takaichi na may caption na "The dirty head that sticks itself must be cut off." Tinawag ng Japan Hindi nga must be cut off nakalagay dito sa nakapost, "I'll cut it off without a moment of hesitation." Diba? Puputulin niya ng walang ano ba yung Tagalog ng hesitation? Comment nga kayo, ano ba Tagalog na hesitation? na highly inappropriate ang naturang post at naghain ng protesta laban sa China. Bagamat binura na ng konsul ang naturang post, hindi pa rin humupa ang tensyon sa pagitan ng dalawang bansa. Nanindigan si Takaichi sa kanyang sinabi at ipinaliwanag na ang kanyang pahayag ay consistent sa tradisyonal na posisyon ng gobyerno. Nagbabala naman ang Chinese Foreign Ministry na kung hindi hihinto ang Japan sa pakikialam sa Taiwan, ay kahaharapin umano nito ang tugon ng China. Ito, familiar na sa atin yung mga ganitong sabi. Japan must stop playing with fire. On the Taiwan question, those who play with fire will perish by it. Yan, familiar sa atin yan mga tol. Kumbaga parang script talaga nila yan Script na nila yan. Kasi ito, makailang beses na rin nila sinabi to sa Pilipinas Ang Japan sa pakikialam sa Taiwan ay kahaharapin umano nito ang tugon ng China. Muli rin nitong iginiit na ang usapin sa pagitan ng Taiwan at China ay hindi na dapat pakialaman ng anumang bansa. Yan, tulad nung sinabi ko kanina, sensitibo kasi mga tol yung ganyang usapin. Ayaw na ayaw nilang may magko-comment na kahit na sino mang bansa. Diba? Ilang beses na rin silang nagalit sa Pilipinas. Kasi nga sabing ganun ni General Bronner, kung naaalala ninyo, diba? If ever man daw magkaroon ng Chinese invasion sa Taiwan, is kailangan daw maghanda ang kanilang mga hukbong sandatahan ng Pilipinas. Diba? Marami ding mga nag-comment na netizen dito at nagagalit nga kay General Bronner, no? Dahil wag na kayo makialam dyan, mga ganon-ganon. Pero ang ibig lang sabihin kasi, kailangan nila maganda kasi sila yung gagawing kasangkapan ng gobyerno para ilikas lahat ng mga mamamayan natin doon o kababayan natin na nagtatrabaho sa Taiwan. Na hindi rin nagustuhan ng China yung pahayag na ganon ng ating mga kasundaluhan. Tulad ngayon, ito, nung sinasabi nila ngayon sa Japan, if Japan should dare to meddle in the cross-strait situation, it would be an act of aggression and definitely meet a firm response from China. 台湾是中国的台湾，以何种方式解决台湾问题，实现国家。 How to solve the Taiwan's question and achieve reunification is China's own affair. Sila lang dapat yan, wala nang ibang makikialam. O wag ka na magbibigay ng komento, kumbaga. 统一纯属中国内政，不容任何外部势力干涉。 That doesn't tolerate, ano sabi? 统一纯属中国内政， That doesn't tolerate any foreign interference. 不容任何外部势力干涉。China's must and will achieve reunification. 将统一，也必将统一。 Sabi nga nila by 2027 dapat na-achieve na nila yan We, the Chinese people, have every resolve, will and conviction. 中国人民 Talagang 坚定 decidido 的 sila. 意志、充分的信心、足够的能力，坚决粉碎一切插手。 To thwart any external interference in and obstruction to China's reunification. 和阻挠中国统一大业的图谋。 Naglabas na rin ng travel advisory ang China sa kanilang mga mamamayan na iwasang pumunta sa Japan dahil sa mga umano'y provocative remarks ng leader nito. Ito na nga yung sinabi. Chinese Consular Affairs. Na iwasang Chinese Foreign Ministry and Chinese diplomatic missions in Japan just issued an advice to Chinese citizens avoid traveling to Japan. O wag na kayong pupunta ng Japan, sabing ganun. pumunta sa Japan dahil sa mga umano'y provocative remarks ng leader nito. Sa kabila ng tensyon, tiniyak ni Japanese Ambassador at Chief Cabinet Secretary Minoru Kihara na walang pagbabago sa posisyon ng Japan kasabay sa babala ng China na gumawa ng nararapat na hakbang para hindi na lumala ang sitwasyon. So, from our perspective, we would like to communicate China to act accordingly and on a proper manner. So, hinihikayat naman nila ngayon ng China maging mahinahon at mag-response na sa pamamagitan ng proper manner. Wag naman yung masyadong naninindak, wag naman yung masyadong nananakot.
Sa ngayon, sinusubukan ng Japan na pahupain ang sitwasyon sa pamamagitan ng diplomatikong pulong sa Beijing sa pagitan ni Masahiki Kanai at ng Chinese counterpart nito na si Liu Jinsong. Layunin ng Japan na linawin na hindi nagbabago ang kanilang security policy at maiwasan ang karagdagang tensyon. Kasabay nito, patuloy ang presensya ng Chinese Coast Guard sa paligid ng Senkaku Island na matagal nang pinag-aagawang teritoryo ng dalawang bansa. Meron din silang pinag-aagawang teritoryo no? Mariela Toza. Alright mga kapatid, so eto yung mga balita ngayon, no? Sobrang napakaraming nangyari, no, ngayong 2025, no? After nito, isang buwan na lang mga tol, lilisanin na nating lahat ang taong to. Hindi natin alam kung ano ang nag-aantay sa atin next year, 2026 mga tol. Pero sana, no, lahat ng mga sigalot, lahat ng mga problema, tensyon mga tol, malutas lahat yan sa mapayapang paraan. Lahat mga tol, at hindi na sana umabot pa sa isang panibagong labanan na naman. Kasi mga tol, kung titingnan mo, napakahirap na ng kalagayan ng buhay natin ngayon. Dito lang sa Pilipinas ang pinag-uusapan natin, hindi ibang bansa. Napakahirap ng kalagayan natin ngayon. Napakaraming revelasyon. Hindi natin alam kung totoo o hindi. Basta alam lang natin ang katotohanan. Merong nagnanakaw sa pera ng bayan. Kailangan mapanagot yan. Di pa natin alam kung sino yung pinaka-mastermind. Pero napakahirap na ng kalagayan ng buhay natin, tapos kung magkakaroon pa ng mga ganitong kaguluhan, bagamat hindi mismo sa ating bansa magkakaroon ng kaguluhan, pero apektado kasi ang ekonomiya ng buong mundo, maapektuhan din tayo mga tol. Baka mas lalo pang humirap ang lagay ng buhay natin. Kaya sana itong mga world leaders na to, no, itong mga leader na to, kumalma muna kayo, no, di ba? Kalma, hingang malalim, kalma. Huwag niyo masyadong painitin ang inyong mga ulo. Anyway, bilang mga Pilipino, ano ang inyong masasabi rito? Comment na lamang kayo sa ibaba. Hanggang sa muli, ako nga pala si Shobaldi. Peace out.